Bilang tugon sa reklamong inihain ng isang residente sa barangay Aulo ukol sa matinding problema sa langaw at mabahong amoy na umano'y dulot ng mga poultry at piggery farms na malapit sa kanilang tirahan, agad na nagsagawa ng inspeksyon ang Task Force Kalikasan sa 4 na farms sa lugar. Bago lumakad ang Joint Inspection Team na binubuo ng Provincial at City Veterinary Office, Provincial at City Health Office at ang Provincial at City Environment and Natural Resources Office, kanila munang in-identify ang mga poultry at piggery malapit sa residente. Unang tinungo ang poultry farm na pagmamay-ari ni Ginoong Nazareno Bantique. Ayon kay Doc Celso Mananggit ng City Veterinary Office, nakakasunod pa umano ang nasabing farm sa mga protocols. Sa pinuntahan natin ng mga farms, mapapansin nyo dun sa una, dun sa may conventional siyang matatawag, pero wala kayong makitang masyadong langaw. Kasi karaniwan kasi pagka conventional, maraming langaw. Nakita natin na ongoing pa yung kanyang pag-harvest. Kung hindi maganda yung kanilang operation at hindi sila sumusunod doon sa ginawa nating protocol, sigurado malangaw siya. Pero sa nakita natin, wala. Sumunod namang pinuntahan ng Palayan Farm 2 o Charuin Pork Hind Foods Philippines Corporation, isang piggery na nakarehistro kay Sam de Guzman Laksamana. Yung sa piggery naman natin, nakita nyo, yung amoy, langaw, masasabi natin na kontrolado nila. At habang andun tayo, nakita naman nyo kung paano yung sistema. Although meron tayong sinusunod na biosecurity protocol, at kahit dun pa lang sa labas, malalaman natin kung nakakasunod sila hindi. Ikatlong ininspeksyon ang Isusa Bantige Bulk Poultry Farm. Pangatlo naman, yung isang farm na pinasok natin na tunnel vent, nakita nyo yung setup nila doon kung paano maiwasan magkaroon ng langaw doon sa kanilang operation. Talagang kulob sila ng net, tapos pagpasok mo pa lang doon sa building, meron ng overlapping net doon para hindi makapasok yung langaw kung meron man sa labas. At mapapansin nyo doon sa dulo, doon sa may exhaust fan, hindi isang net lang yung nakalagay, kundi naka-double net sila. Para kung meron man langaw sa loob, hindi makakalabas, at kung meron man langaw sa labas, hindi makakapasok. So sa bawat building naman, merong kanya-kanyang septic tank at saka kanya-kanyang mortality pit. So ito yung masasabi namin na pinakamagandang operation ng manok dito sa lungsod ng Palayan. At ito naman ay naipakita nila dahil 3 times sila na number 1 sa operation. Panghuli ang Sunwest Farm Incorporated na nakitaan ng problema sa sanitary permit, ngunit ayon sa City Vet, pinagko-comply na umano nila ang mga ito. So ito namang huli, bago ito kasi ito yung bagong setup ng poultry dito sa Palayan, yung multi-tier na tinatawag natin, kung saan yung dumi, araw-araw nilang inilalabas at meron namang kumukuha na dump truck para dun sa ipot. Bagamat minimal ang langaw at dumi na nakita sa lugar, ito umano ay normal sa operasyon ng mga poultry at piggery. Base na rin sa resulta ng inspeksyon ng Provincial Veterinary Office sa pangunguna ni Dr. Jenny Averilla. Doon sa ating pag-iikot na ginawa sa mga farm dito sa Barangay Aulo, so meron tayong 3 poultry farm and 1 piggery farm. So far naman, nakita natin na wala namang ganong langaw. Ang langaw ang pag-uusapan. Sa loob at labas naman po, wala. Dahil nakita natin na medyo compliant sila, yung farm compliant dun sa mga requirements na kailangan na nandun sa loob ng farm. Although meron mga minimal na langaw sa labas, maaaring galing sa ibang source yung galing yung langaw. Ang mandato natin sa Task Force Kalikasan, unang-una nga yung matugunan natin yung mga reklamo ng ating mga kababayan tungkol sa langaw at amoy o baho ng mga piggery o ng mga langaw na nanggagaling sa mga poultry farms at saka sa baho dun nanggagaling sa mga piggery farms. So, ito naman hindi naman natin agad pinapasara to kapag may violations tayo nakita. Binibigyan din naman natin sila ng chance na ma-improve nila or ma-correct nila yung mga
maling nangyari kung bakit nagkaroon ng ganong problema sa kanilang mga farm. Sa kabuuan, wala namang nakitang seryosong paglabag sa mga regulasyon. Payo ni Doc Jason de Guzman ng Office of the Provincial Agriculturist, sa mga farms na na-inspeksyon, dagdagan na lamang nila ang beses ng paglilinis upang mapanatili ang kalinisan sa ganitong mga pasilidad. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maylin Ponciano ng DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.